Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas lumakas at patuloy na lumalapit ang direksyon ng posibleng bagyo na patuloy nating binabantayan na magmumula sa silangan ng bansa. Alamin natin ang pinakabagong detalye sa direksyon nito at ang mga lugar na apektado. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang pangunahing weather system na nakakapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ay ang easterlies. Ito ang hangin na may moisture at mahalumigmig na nagmumula sa silangan, kaya madalas itong nagre-resulta ng pagbuo ng makakapal na ulap, ulan at thunderstorm activity. Samantala, ridge of high pressure area o HPA naman ang kasalukuyang malaking nakakapekto sa northern at central Luzon. Kapag may high pressure area, kadalasan ay nagdadala ito ng mas stable na atmosphere na may posibilidad ng localized thunderstorms, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Mahalagang tandaan, hindi man kalat ang ulan sa buong bansa, pero kung saan tatama ang thunderstorm, maaari itong maging malakas sa maikling oras, at kapag nangyari iyan, posible pa rin ang flash floods o kaya naman ay pagguho ng lupa, lalo na sa mga flood prone at bulubunduking lugar. At sa kasalukuyan, sa forecast condition natin ngayong araw, silipin natin ang mga lugar na mas aktibo ang epekto ng easterlies. Kabilang dito ang mga lugar sa Caraga, Bukidnon, Cotabato at gayon din sa may Davao Region. Asan sa mga lugar na ito ang maulap na kalangitan na may posibilidad ng biglaang pag-ulan at thunderstorm, lalo na sa hapon at gabi. Ibig sabihin, kapag tumama ang mas malakas na thunderstorm, posible ang moderate to at times heavy rain sa maikling panahon. Kaya pinapayuhan ang lahat na mag-ingat, lalong-lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog, sapa at mababang lugar. Bantayan ang mabilis na pagtaas ng tubig, lalo na kung sunod-sunod ang pag-ulan sa loob lamang ng ilang oras. Kung kayo ay nasa Bukidnon, dahil sa lokasyon nito, mas mataas at mas bulubundukin, dapat seryosohin ang mga thunderstorm formation lalo na sa hapon. Karaniwan sa ganitong sitwasyon, maaring magsimula sa maaliwalas o mainit na panahon, pero habang tumatagal ang init sa maghapon, doon naman mas nagiging favorable ang atmosphere para sa pagbuo ng mga kapal na ulap at thunderstorm. Kapag may malakas na thunderstorm sa mga elevated at slope areas, tumataas din ang posibilidad ng soil erosion at localized landslides, lalo na kung paulit-ulit ang pag-ulan. Sa Davao Region, ang dapat bantayan dito ay ang mga lugar na may tabing bundok, matatarik na daan at ang mga komunidad na madalas tamaan ng runoff water kapag malakas ang ulan. Kapag tumagal o lumakas ang thunderstorm, pwedeng lumambot ang lupa at tumaas ang banta ng landslide, habang sa mga urbanized areas naman ay posible ang mabilisang pagbaha. Para naman sa mga residente sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, dulot pa rin ng localized thunderstorm. Mahalagang maintindihan, kapag isolated, ibig sabihin nito hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang ulan sa lahat ng lugar. Maaaring maaraw sa ilang lugar pero sa kalapit na area ay maroong biglang nabubuong thunderstorm at malakas na buhos ng ulan. Kaya importanteng tandaan, kahit sandali lang ang buhos ng ulan, posible pa rin ang mabilis na pag-ipon ng tubig sa ilang lansangan, lalo na sa mga lugar na kilala ng madaling bahain o kaya may baradong drainage system. Dumako naman tayo sa lagay ng hangin at karagatan. Para sa northern at central Luzon, asahan ang katamtaman lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog kanluran. Dahil dito, ang baybaying dagat ay may bahagya hanggang katamtamang pag-alon na may taas na maaring umabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, nanatili itong generally manageable sa ilang lugar, pero gaya ng paalala natin, kapag may biglaan thunderstorm, posibleng lumakas ang hangin at maging mas maalon ang karagatan sa loob lamang ng maikling panahon. Kaya para sa ating mga mangingisda, bangkero at may mga planong bumiyahe sa dagat, mas mabuting manatiling alerto at ugaliing i-check muna ang pinakabagong local weather at sea advisories bago pumalaot. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa, mararanasan ang light to moderate na hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan na may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.4 hanggang 1.5 meters. Bagamat mas kalmado ng kaunti, hindi pa rin dapat maging kampante, lalo na kung may mga kakapal na ulap o bigla ang pag-ulan sa kalangitan. Tandaan, ang mga localized thunderstorm ay kayang magdulot ng pabago-bagong hangin at bigla ang pagtaas ng alon,
na maaaring maging delikado sa mga maliliit na bangka. Ngayon, meron tayong naitalang extreme of temperature at relative humidity sa nakalipas na 24 oras para sa period na nagtapos ng 8 PM kagabi. Ang pinakamababang temperature ay naitala sa 23.8 degrees Celsius bandang 5 o'clock ng umaga at ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 35 degrees Celsius bandang 3 o'clock ng hapon. Ibig sabihin, medyo presko sa umaga pero mas nagiging favorable ang kondisyon sa pagbuo ng mga thunderstorm. Kaya kahit maaraw sa umpisa, posible pa rin ang mga thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Pagdating naman sa humidity, ang minimum na naitala ay nasa 39% bandang 1 o'clock PM, habang ang pinakamataas na humidity ay umabot sa 83% bandang 5 o'clock ng umaga. Kaya mas mamasa-masa at mas malagkit ang hangin lalo na kapag mahina ang hangin at makapal ang moisture. Asahan din ang mabigat na pakiramdam ng panahon lalo na sa mga lugar na urbanized at kulang sa airflow. Ngayon, update naman tayo sa binabantayan at lumalakas na bagyo na manggagaling sa may silangan ng bansa. Ayon sa pinakabagong datos ng mga weather model, may senyales ng posibleng isang tropical system sa silangan o timog silangan ng bansa sa mga susunod na araw. Sa ngayon, kapansin-pansin na mas dumadami na ang mga model guidance na nagpapakita ng parehong senaryo na maaaring may mabuo o lumakas na sistema habang kumikilos sa bahagi ng karagatan sa silangan ng Pilipinas. Kapag ganito ang sitwasyon, mahalagang bantayan dahil habang mas nagkakasundo ang iba't ibang model, mas tumataas ang kumpiyansa na may weather disturbance na dapat bantayan. Sa kasalukuyan, ayon sa global model gaya ng GFS at ibang major guidance ay nagpapakita ng posibilidad na ang binabantayang sama ng panahon ay maaaring unti-unting mag-organize at kalaunan ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Kung magpapatuloy ang senaryo na ito, may posibilidad na ang sistema ay lumapit muna sa silangang seaboard ng bansa habang kumikilos pa kanluran o west-northwest. Kapag ganito ang galaw, ang mga unang posibleng makaranas ng epekto ay mga lugar na nakaharap sa Pacific side ng bansa. Posibleng maapektuhan nito ang Eastern Visayas, lalo na ang Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte, Bicol Region, particular ang Catanduanes. At kung mas aangat pa ang track nito, pahilaga, maaaring mapasama ang Aurora, Quezon at maging silangang bahagi ng Cagayan at Isabela sa mga susunod na araw. Gayunman, mahalagang tandaan na long range outlook pa lamang ito. Ibig sabihin, marami pang pwedeng magbago sa susunod na mga araw. Posibleng magbago ang direksyon nito pakaliwa o pakanan, buminis o bumagal ang pagkilos o kaya naman humina o lumakas ang development, depende sa magiging kondisyon ng karagatan at atmosphere. Habang wala pa itong direktang epekto sa bansa sa ngayon, posible nang unti-unting maramdaman sa mga susunod na araw ang pagdagdag ng moisture sa eastern section ng bansa na maaaring magdala ng mas madalas na pag-ulan, paminsan-minsang thunderstorms at pag-alon ng karagatan, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa Pacific Ocean. Manatili nakamonitor dito sa ating channel para sa pinakabagong update ukol sa magiging lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat mga kababayan.